Heavenly Father, once again, we thank you, Father God, for another week you have given to us, Father God. Maraming salamat, Panginoon, at dinako mo na naman ang aming mga Panginoon dito sa inyong panglalitahanan. Maraming salamat, Ama, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, at sa paglayo mo sa amin sa mga sakitan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay namin, at ikaw pa rin ang inaalala namin, at ikaw pa rin ang inunan namin. Kami nagpapasalamat sa inyong buong puso, Panginoon. Panginoon, inadalangin namin, Panginoon, allow mo ang Holy Spirit na maging teacher namin ngayong gabi nito, Panginoon, para maunawaan namin ang mensahe mo ngayong gabi nito. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang ang tinataas namin sa buhay natin. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Wala akong tinataas sa natatanging pangalan ng aming Panginoon. Anong pinapagligtas sa Kristo. Amen. Dapat natin ay hindi grace. Tsaka grace kasi talagang malalim si Grace. Hindi natin maintindihan. Hindi nagkakaroon na rin ng contradiction. Nagkakaroon na ng kontrahan sa group ng NLC. Grace. Grace. So, kailangan maunawaan natin yun. Pero ngayon, hindi grace na pag-ito natin. It's about the resurrection of Jesus Christ. Kasi bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ito yung pinakakawakan natin, kapatid, ang resurrection ni Jesus Christ. So kahit hanggang ngayong panahon na to, pinag-aawayan pa rin nila. Totoo ba ang resurrection? Totoo ba yung the resurrection of Jesus Christ? Kung sino ba nakapanood sa inyo ng Juan, Shroud of Turin? Amen? Amen. Amen. So mga kapatid, doon nakapanood yung tela na ginamit. Kaya meron tayong dito sa Juan. Matutulog ka na ba? So merong tela doon. Hanggang ngayon mga kapatid, 2,000 years na nakakalipas, matibay pa rin yung tela na yun. Kasi nandun yung image ni Jesus Christ, di ba? At hindi ba ipaliwanag ng siyensya, ng science, hindi ba ipaliwanag ng science kung ano yung liwanag na nanggaling mismo sa loob ng tela na yun, kung bakit bumakat yung image doon ni Jesus Christ. Doon sa tsuri. Kasi matatalino sila. Tayo, biblika tayo ha. Pero i-share ko lang, doon sa tsuri ng mga pinag-aralan ng mga science, yung sa Hiroshima bomb, yung atomic bomb, isang tao, nagkaroon na siya ng radiation ng liwanag ng bomb. Naiwan yung anino niya sa pader. So yun yung tinatawag nila ultraviolet na liwanag. Ngayon, yung nanggaling naman na liwanag sa for example, mga kapatid, dito yun ha. Ito yung kunyari, binalot kay Jesus Christ. Ibinalot sa kanya, pinutikot sa kanya ngayon. Dino. Mismo sa loob, may liwanag. Kaya bumakat yung image ni Jesus Christ. Hindi nila may paliwanag kung saan nanggaling yung liwanag na yun. So ngayon, tayo naman, hindi tayo kasing talino nila na talagang pinag-iimbestigahan nila kung talagang totoo ba yun na nabuhay si Jesus Christ. Biblical tayo. So, si Maria, nung pumunta siya sa tomb, nakita na niya na na-roll na yung stone, tsaka wala na yung bangkay doon. Tapos sinabi niya ngayon sa mga disciples, mga kasamahan niya, come see, and the tomb is empty. So, ngayon, pumunta ngayon, nauna si John, sumunod si Peter. Ngayon, mga kapatid, basahin po natin siya sa Tagalog po na Bible. Which is Robbie, sa Bible po. Sa John, chapter 20, verse 6 and 7. 6, 7. John chapter 20, verse 6 to 7. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Ganito po yun. Ito yung kunwari. Kayong lino. Ito yung kayong lino. Nakaganyan. Ako na siya, nakaganyan. Nakalukot. Pero yung panyo,
nakabalot sa ulo ni Jesus Christ, nakatiklop siya. Tingnan natin mabuti. So sinasabi ng the tomb is empty. Pero meron naman siyang kayang lino at may panyo. So hindi talaga tunay na empty yung tomb. Meron siyang laman. Yung kayang lino, tsaka yung panyo. May clue tayo. Tingnan natin mabuti mga kapatid, para maunawaan natin mabuti kung ano ibig sabihin nung kayang lino na yun, tsaka yung panyo na yun. So, sinasabi kasi ng mga Pharisee, hanggang ngayon, na grave robbery daw yun. Pagnanakaw sa libingan daw yun. Tingnan natin mga kapatid. Kunwari, ito yung kayong lino. Ibinalot sa katawan nito ni Jesus Christ. Talagang binalot. Sino ang mag-aaksaya ng oras kapag pagnanakaw ng grave yun? Sino ang mag-aaksaya ng oras para i-unwrap yung bangkay? Sino mag-aaksaya? Diba mga kapatid? So, tingnan din natin mga kapatid, yung quality ng kayong lino na yon. Hanggang ngayon, meron pa yung linen cloth na yon. Eh yung tuwalya ko nga, 1 year pa lang, ulit na siya. So, basahin natin yung sino ba bumili ng kayong lino na yon? Sino ba ang bumili? Sa Mark, basahin po natin siya sa Mark, chapter 15. Mark daw. Mark, chapter 15, verse 43. Sino bang bumili nun? Mark 15. 15:43. Basa. Basa na, dire. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea. Isang iginagalang na kagawa siya sa Madrid. Si Joseph Aramea. Siya ay naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda, o bisperas ng araw ng pamamahinga. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Si Joseph na taga-Arimatea. Arimatea. Isang mayaman ito, taga-Arimatea. Tingnan nyo yung, kung pagnanakaw talaga ang intensyon ng kumuha ng bangkay, bakit hindi na lang nila dinala pati yung linen cloth? Kung alam nila yung value ng cloth na yon, galing sa mayaman yon, bakit sinasabi nila pagnanakaw yun? So, imposible, di ba mga kapatid? Kung pagnanakaw yun, pati yung cloth, tinangay nila. Sino ba ang mag-aaksaya nga ng oras para i-unwrap yung cloth? So yun yung magiging isang pruweba ko. Kunwari magiging judge kayo, ako isang investigador, yung detective. Ito magiging evidence ko na hindi ito grave robbery. So meron akong isang evidence, yung linen cloth tsaka yung tuwalya. Merong symbolize yan, mamaya malalaman natin. Ang iimbestagahan din natin, isa-isa yung mga disciple. Paano mga hirap na wala sila. So, pinagbibintangan kasi ng mga high priest. Pinagbibintangan ng mga high priest na yung mga disciples daw, sila daw ang mga nagnakaw ng bangkay ni Jesus Christ. So, basahin natin mga kapatid. Tingnan natin kung talagang tunay nga sila, ang mga disciple nga talaga ang nagnakaw ng bangkay. Tingnan natin yung pagpasok ng mga Roman soldiers. Ang mga Roman soldiers noon, kumbaga, sinakop nila yung Israel. Talagang sila may hawak ng kapangyarihan. Talagang kapag nagkaroon ka ng kasalanan, patayin ka. Lalo pa yung pagnanakaw na yan. Basahin natin mga kapatid sa Matthew chapter 27, verse 62 to 64. Kinabukasan, alalaong bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga pariseyo. Sinabi nila, naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at
tanawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni Numan. So, tinan niyo mga kapatid, may bantay na Romans, tsaka meron pang selyo. Ang lupit mga kapatid. So, talagang, kung sino man talagang mangangahas na pumasok doon, kahit na tanggalin yung selyo na yun, makikita niyo mga kapatid kung paano gumalaw yung mga Roman soldiers noon, mga araw na yun. So, sino ba talaga mangangahas? Sabi na dito, sino ang mga ahas na magtaya ng buhay para lamang magnakaw ng bangkay? Kasi, tingnan natin nung umakyat si Jesus Christ sa Mount of Olives sa Garden of Gethsemane, meron siyang tatlong kasama. Si Peter, si John, at si James. Nung dinakip si Jesus Christ doon, yung isa talagang tapang talagang bumurog ng itak. Yeah! Pero yung dalawa, nagsipagtakbuhan sila. Talagang natakot na sila eh. Pero itong isa, sobrang tapang niya. Sumunod pa talaga hanggang sa courtyard. Mga kapatid. Tapos nung dinalan si Jesus Christ sa mga high priest, tapos pinag-uusapan na siya kung anong gagawin sa kanya, tinanong si Jesus Christ. Explain natin, are you the Son of God? Sabi niya, are you the one? Are you the Messiah? Sabi niya, high priest. Sabi naman ni Jesus Christ talagang very strong yung sinabi. In Mark, huwag na natin basahin mga kapatid. In Mark chapter 14, verse 61 to 64, I am. Sabi ni Jesus Christ. Sinabi niya talaga, I am. Yun din sinabi ni God sa burning bush kay Moses, I am. So walang kaso lang pinagkaiba mga kapatid, diba? Sabi ng high priest, blasphemy. Hatulan niya ng kamatayan. Doon na kinabahan mo si Peter. Ngayon, merong isang babae doon na nakatayo. Kasamahan ka nila. Sabi nila kay Peter. Sabi na, nagkakamali ka. Hindi ko kakilala yan. 3 beses nang ikinaila si Jesus Christ. Sa takot. Sa takot mga kapatid. Doon pa lang mga kapatid, nung hinuli pa lang si Jesus Christ, makikita na natin yung takot ng mga disciples. Lahat sila. Pwera sa isang disciple, si John the Beloved. Lahat sila, ang gusto nilang ipahatid na mensahe sa lahat, sinasabi nila, we don't know that man. We don't know that man. Hindi nila, kasi natatakot sila. Kumbaga mga kapatid, yung pagkamatay ni Jesus Christ, yun yung nagbigay sa kanila, nagbigay ng takot sa mga disciples na natakot sila para sa buhay nila. Pero yung resurrection, doon sila nagkaroon ng lakas ng loob. Pero bago tayo muna sa resurrection. So, sabi niya, paano ba naging posible? Paano ba naging posible yung resurrection ni Jesus Christ? Paano ba naging posible? Kasi sinabi niya ni Jesus Christ na He is a Son of God. Number 1, He is a Son of God. Tapos, number 2, in Matthew chapter 16, verse 21, na sinabi niya doon, pakibasa nga po mga kapatid sa Matthew chapter 16, verse 21. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Sinasabi na ni Jesus Christ yung mga ganung bagay. Pero yung mga disciples, parang hindi pa rin maliwanag para sa kanila yung tinuturan ni Jesus Christ na yun. So, ito pa yung pakibasa rin po sa Psalms, chapter 16. Dito pa lang, sa Old Testament, sinabi na nito. Sinabi mo kayo. So, Psalms chapter 16, verse 9 to 11. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag.
sapagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. So, dun pala sa may prophecy, dun pala nga nalaman na natin na si Jesus Christ ay ibubuhayin siya sa may matatlong araw. So, sabi, dun sa sinubukan kasi siya si Jesus Christ na patahimikin siya ng devil. Pero wala nagawa yung devil eh. At ang sinabi pa ni God sa Matthew chapter 17 verse 5, sabi ni God, "This is my beloved son." This is my beloved son. Listen to him. So the devil tried to silence him. Pero hindi sila nagtagumpay. Kahit man na pinatay na siya, hindi pa rin sila nagtagumpay hanggang sa kahuli-hulihan. So the cross is good. The cross is good. Ang kamatayan ni Jesus Christ ay napakaganda para sa atin. But the resurrection is better. Amen? Ano ba ang kasi yung kamatayan ni Jesus Christ nagdulot ng katakutan, ng takot sa mga disciples. But the resurrection of Jesus Christ gave them the courage and boldness sa mga disciples. So yung coward, tinan nyo si Peter na tumakbo sa oras ng betrayal. Ano nangyari sa kanya? Yung boldness niya na pagtuturo sa mga Sanhedrin. Tapos na-persecute siya dahil sa faith niya. Tapos si Thomas, the doubter, na talagang pinag-alinlangan niya yung mga pinasinasabi ng siyam niyang kaibigan. Matatalik niya kaibigan po yun, mga siyam. Nag-doubt siya. Pero nung nakita niya si Jesus Christ, the risen Lord, yung nakita niya talaga mismo na si Jesus Christ, yung pagbangon niya, hindi mismo pagbangon niya, si Jesus Christ na mismo, the resurrected Jesus Christ, naging kwan siya. The doubter Thomas, who refused to believe the testimony of 10 honest friends, after seeing the risen Lord, became the apostle who took the gospel to Persia. Tapos na-martyred siya sa India. At ito pa yung first fruit ng resurrection. Yung bitter na si Saul. Dati siya yung si Saul na bitter. Pero nung nakita niya si Jesus Christ na na-resurrected, ano nangyari sa kanya? Naging alagad. Si Paul pala, si Apostle Paul, na-translate na sa kanya, si Apostle Paul, siya ang pinakamaraming tala na libro sa New Testament. So, ang pagkamatay ni Kristo ang nagbigay ng takot sa buong disipulo. Pero ang pagkabuhay na muli ni Jesus ang nagpabago sa mga disipulo. Pupunta tayo dito sa kung ano yung message. Ito yung magiging pinaka-final na message natin dito sa John chapter 20 verse 6 to 7. Yun yung magiging titingnan natin mga kapatid. May kayong lino na natira. So si Barbara Richmond, isang author na pwede nyo rin siya i-search mga kapatid. Si Barbara Richmond, isang author na libro. Ito yung book ni Barbara Richmond. Siya yung nag-aaral siya ng mga Jewish culture. Si Barbara Richmond, The Jewish Insight to the New Testament. Ano ba ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin nung kayong lino at panyo? Ngayon, i-illustrate ko na lang mga kapatid yung dun sa book ni Barbara Richmond. Once na bumisita ka sa bahay ng mga kunyari, kaibigan, gano'n. Ang pagpapakita ng gratitude mo, pagpapakita mo sa gratitude, kunyari lalo yung fellowship mo, kunyari na-satisfy ka sa pag-fellowship mo sa binisita mong bahay ng kaibigan mo.
Pag nasatisfy ka, sa pamamagitan ng pagkain sa hapag, meron silang panyo. You crumple, ika-crumple mo yung panyo, ika-crumple mo siya. Kapag nasatisfy ka. Pero kapag parang disappoint ka naman, pag na-disappoint ka, ayaw mo lang pag ayaw mo lang bumalik dun, na talagang parang dismaya ka, sa Tagalog, na-dismaya ka, itutupi mo siya. Yung sa pagkainan kapag itutupi mo yung towel, tapos ilalapag mo siya sa table, it signifies na hindi ka na babalik sa bahay na yun. Yun, baliktad, di ba mga kapatid? Pero yun yung kanila, yun yung culture nila. Kapag na-dismaya ka, i-fold mo. Ay, i-fold. Pero kapag satisfy ka, so kapag na-satisfy ka, ika-crumple mo siya. So mga kapatid, pakibasa nga ulit po yung nakita natin, yung nakita nila sa kayong lino, kung ano yung position ng kayong lino at kayong panyo sa John chapter 20, verse 6 to 7. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Hiwalay na Nakatiklop. tugma siya sa statement na ipag-aaral ni Barbara Richmond tungkol sa Jewish culture, kung paano yung pag-show ng gratitude kapag bumisita ka. So, nakuha niya ba mga kapatid? Di ba? Sige. So, amen! So, ganun yung kaya ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I've been in the grave. Nanggaling na ako sa kamatayan. So, si Jesus Christ, hindi niya tiniklop yung kayong lino. Ano ang tiniklop niya? Yung Panyo. Yung panyo yung tiniklop niya. Nag-take siya ng time na itiklop yung panyo na nakatali sa ulo niya. Nag-take siya ng time para itiklop yun. So, ano ba yung mensahe niya? Sabi niya, hindi na ako babalik dyan. Wala na akong pakialam dyan. Hallelujah. Amen. Si Jesus Christ has been risen to death. At hindi na siya mamamatay kailanman. Amen. Amen. Ito yung pinanghahawakan natin mga kapatid na matibay sa faith natin mga kapatid. Kasi kung hindi siya nabuhay muli, walang patutunguhan yung faith natin. Amen. Di ba mga kapatid? Pag nanatili siyang patay, lahat tayo patay din. Di ba? Pero ito, sinasabi ng message na Jesus Christ is raised from the dead, na nangangahulugang hindi lang dito natatapos. Hindi lang dito sa mundong ito natatapos ang buhay. Amen. Amen? Yung message ng resurrection ay may buhay pa Sa kabilang. pagkatapos ng kamatayan. Depende na yan kung saan anong pipiliin mo, di ba? Yung eternal life o eternal death. Yan mga kapatid. Pinag-usapan namin ni Brother Paulo kanina kung paano mo ba iseset yung isip mo mga kapatid. Kung nakaset ba yung isip mo sa mundo ito, bahala ka. Kasi binigyan tayo ng free will ni God. Amen. Amen. Pinatunayan na ni Jesus Christ sa pamamagitan ng resurrection niya na merong buhay sa pagkatapos ito. Ngayon, sinasabi kasi ng iba, I love Jesus, I love Jesus. Pero yung puso nila, nasa mundo. Paano yun, bro? So si Jesus na nakakalam nun. Pero nasa Bible yun. Nasa Bible yun kung ano pananagutan ng mga tao yun. So mga kapatid, do not conform in the standard of this world. Huwag tayong tumingin sa standard ng mundong ito. Alam natin na may buhay pagkatapos nito. Amen. So set your mind to the things in heaven, not things on earth. Amen. Okay. So sana naging maliwanag po sa inyong lahat ang mensahe ngayong gabi na napaka-importante ng resurrection of Jesus Christ. Amen. Amen. So let's close it in a prayer. Heavenly Father, thank you, Father God, sa
sa mensahe mo ngayon, Panginoon, ipinaabot sa amin, Panginoon. Ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Ito ang nagsisimbolo na gasolina, Panginoon, sa aming pananampalataya para magpatuloy kami sa paglakad sa buhay namin pagiging Kristiyano. Maraming salamat at pinakita ng Panginoon na may buhay pa. May buhay pa pagkatapos ng buhay na ito, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinayaan na malaglag sa impyerno at mahulog sa kamay ng Satanas, Panginoon. At pagdusahan ng hirap, Panginoon. Panginoon, you required us only to believe in you, Father God. I thank you, Father God, that you sent your Son para tubusin kami sa aming pagkakasala na hindi namin kayang bayaran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na pinagpapasalamat namin lubusan ng resurrection of Jesus Christ, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa. Maraming salamat. At ito ang aming ipinapaabot na may papuri at pasasalamat sa natatayang pangalan ng aming Panginoon at aming pagkapagligtas sa Yesu Cristo. Amen. Amen.